kabistak, welcome back to my channel. So andito po ako ngayon sa kabilang dako po ng lupain ng hacienda ko. Charot. So hacienda hindi po. Sa kabilang baryo po ito ng barangay namin. So aside from raising baboy at saka native chicken po, gusto ko rin po, may plano rin po akong mag-alaga ng kambing since hindi pa tayo makapag abroad, and then we're na stuck tayo dito sa Pilipinas, and siguro hindi na tayo babalik ng abroad for some reasons, or maybe soon kung maganda na yung panahon. So ayun po mga kabistak, aside from raising pigs po, aside from raising chicken, so plano ko rin pong mag-alaga ng mga kambing. Kasi ang mga kambing po mga kabistak is sila yung mga hayop na hindi masyadong hassle sa pag-aalaga, kasi iano mo lang siya, ilagay mo lang siya sa maraming damuhan, at saka ang kakain nila is damo, so hindi siya masyadong magastos sa feeds, unlike sa baboy na maglaan ka talaga ng feeds, at saka maglaan ka talaga ng konting pasensya at saka hard work para may maano ka ng tawag yan, ng profit. Pero yung pero hindi naman talaga yung kambingan is hindi naman talaga as in a total business siya, kasi hindi naman siya masyadong profitable. So ano lang siguro, parang ang tanyan, hobby or panglipas oras, kasi parang masayang mag-alaga ng mga hayop, lalo na makikita mo na lumaki sila at mabebenta mo siya, or aside from mabebenta, or pwede mo siyang magamit kung may birthday or di ba? So ito po mga kambing po, as far as I've known po. So ayun, free range po talaga sila, wala silang tali dito. So as far as I've known po, yung mga kambing po, nanganganak po sila, nagbubuntis po sila around mga 5 months po. Nanganak na yan sila. Tapos pwede mo silang ibenta mga around 8 months, 9 months, 7 months, pwede mo na silang ibenta. Pero hindi masyadong yung karne ng baboy, ng goat or kambing sa market, kasi bihira lang po siya, at saka lang siya, seldom lang po yung ng kambing. Pero kung may bibili po kasi ng kambing, buuhan siya, so hindi siya per karne, buuhan siya. So mahal po ang bentahan. So siguro po pag mga 5 months na po 5 months, 8 months na po yung kambing nyo, so makakabenta ka ng 3,500. Ayun po. So ipapakita ko po sa inyo yung mga kambing kasi sobrang siya sa akin wild. So ayun po mga kambing, free range po sila dito sa kabilang dako po ng barangay namin dito sa Davao de Oro. So wala silang tali. May tali pala ang yung mama nila, tapos yung mga anak is lang. So walang tali. So ayan po, kasi pag hindi yan tinalian, siguro yung mama, siguro sasabay yung mga yung mga anak nila kung saan siya pupunta. So ayan po. So rare lang po ang bentahan ng kambing, pero mahal po siya. Tsaka hindi siya per karne, per po siya, per piece po siya. So ayun po. So yan lang po yung nakita ko dito na kasi nagka-interest ako na mag-alaga ng kambing, kahit sa bakuran lang siguro, kasi ang tawag niyan? Kasi yung kambing, ilalagay mo lang sila dyan sa bakuran mo, tapos ayan, na sila. Mabuhay na sila. No need na yung maglagay ka pa magbibili ka pa ng feeds. Ayun po. So ayun po mga kabistak. So dito po sa probinsya mga kabistak is, ang kailangan lang talaga natin is tiyaga, at saka
konting innovation po na para mabuhay tayo. Para mabuhay tayo, mag-alaga ng mga hayop or anong pangkabuhayan dyan para may mga sidelines aside from work po. So ako ngayon, so parang sobrang busy yung utak ko para maaliw ako sa pag-iisip ng kung anong pwede natin maano na business kahit maliit lang para at least man lang may mapakitaan, may ma-profit ka sa darating na araw. Parang ano lang yan aside from kasi kung uutang tayo ng utang tapos wala tayo pambayad sobrang lugi yung natin, bulsa natin. So wala tayong trabaho, wala tayong masyadong income, wala tayong active income. So dapat talaga so as OFW po na po ako, parang na-train po yung isip ko, yung personality ko na talaga na mag-save talaga ng pera para kasi sobrang hirap ng buhay lalo na dito sa probinsya na hindi masyadong kalakihan yung sahod. So ayun po mga kabistak, so andito po ako ngayon sa kabilang dako po ng barangay namin para mag vlog about sa kambingan kasi plano ko rin po na magkambingan. So salamat po mga kabistak sa panood ng mga ng mga videos ko, lalo na po yung sa mga babuyan ko. Sa mga nagtatanong po na hindi ko masagot po, sorry po kasi medyo busy po ako sa mga part-time ko. Mga part-time talaga para mabuhay dito sa mundong ibabaw. Charot. So ayun po mga kabistak, sana po ma-inspire kayo as a former OFW po. Sana ma-inspire kayo at sana pag andyan kayo sa abroad na nanonood, sana magtipid kayo at mag-save kayo. Mag-isip kayo ng mga magandang business po para at least man lang magamit niyo sa pagdating ng araw na hindi kayo makabalik ng abroad. So ayun lang po mga kabistak. Thank you so much po sa laging pagpanood. So until next video, bye bye.